Hindi inasahan ni David ang ginawang panggugulat ni Ramon sa kanya. Nanginginig tuloy siya sa sobrang kaba at pautal-utal pang magpaliwanag dito kay Ramon. At ang natuklasan ni Ramon at ang nakita niya kay David ay nagtugma ito sa taong nagtangkas sa kanyang buhay. Ngunit napaniwala naman ni David itong si Ramon na kapatid umano niya ang may kagagawan sa kanyang sugat. Subalit para kay Ramon ay hindi ito kapakapaniwala ang depensa ni David. Binalaan niya ito na sa oras malaman niya na ito ay nagsisinungaling sa kanya, buhay umano ni David ang sisingilin nito kapalit sa pagtangkas sa kanyang buhay. Sa kabilang dako, sa dami ng kalaban nila Tanggol at nadagdagan pa ito sa mga lispong kasama ni Agustus. Hindi nagpatinag sila Tanggol sa dami ng tauhan ni Agustus at hindi rin niya inalis ang kanyang paningin dito kay Pacheco bagamat nais niya itong bihagin at singilin sa pangtraidor sa kanya. Sobrang nagulat ang grupo ni Tanggol na makita din nila ang grupo ni Premo. Nasa isang gera sila pero hindi sila nagkasubukan bagkus na pagkasunduan nila na magtulungan para ubusin ang hanay ni Agustus. Inaalam naman ni Ramon kung ano ang totoo sa kwento ni David at sa pagitan naman ng pagtawag ni Marites dito kay Ramon, nalaman ni Ramon na nagsisinungaling itong si Jesus sa kanya. Dito napagtanto ni Ramon na gusto nga siyang tapusin ng kanyang anak pero sinabi niya sa kanyang sarili na hindi niya ito anak at ito ay kasabwat ni Olga. Nag-aapoy sa galit itong si Ramon at ginulpi niya itong si David pero nang tagkaan na sana niya itong tapusin, napigilan naman siya nang bigla namang tumawag itong si Marites na gusto makipagkita kay Ramon para maglabas umano ng sama ng loob. Narinig ni Ramon kay David ang kanyang pagtatanong dito kay Marites patungkol ito sa dipinsa ni David na kung nag-aaway ba umano itong si Tanggol at isang anak nito. Pero sinabi naman ni Marites na wala umanong nangyayaring pang-aaway sa dalawa.